Hello mga bata! Magandang buhay! Muli, ako si Teacher Rose. Handa na ba kayong matuto sa ating aralin sa edukasyong pangkalusugan? Kung handa na, tara at atin nang simulan. Mula sa ikatlong markahan, Edukasyong Pangkalusugan, Week 1, ang pamagat ng ating aralin ay gateway drugs. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang maipapaliwanag mo ang konsepto ng gateway drugs. Madalas tayong makarinig ng mga babala tungkol sa mga masamang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo at pag-inom ng sobrang kape at inuming may alkohol o alak. Alam mo ba ang mga masasamang epekto nito? Ano kaya ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga babalang ito ay marami pa ring patuloy na naninigarilyo at umaabuso sa pag-inom ng kape at alkohol? Ayon sa mga pag-aaral, maaaring dahilan nito ang nakahahalinang epekto ng caffeine, tabako at alkohol na kinikilala bilang mga gateway drugs. Ano nga ba ang gateway drugs? Ang gateway drugs o drogang gateway, ito ay nakahahalina at nakaakit gamitin kung kaya't paulit-ulit na ginagamit o tinitikman hanggang maging bahagi na sila ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. May mga substansyang tinatawag na gateway drug dahil ang paggamit ng mga ito ay madalas nauuwi sa paggamit ng mas malalakas at ipinagbabawal na droga o gamot. Ngayon, pagmasdan ang mga larawan. Ang mga larawang ito o mga produktong ito ay may sangkap na caffeine, nicotine o tabako at alkohol. Alin sa mga produktong ito ang iyong kinahihiligan? Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan? Ang caffeine ay nakapagdudulot ng karagdagang enerhiya, subalit kung labis ang paggamit nito ay nakasasama sa katawan. Ito ay madaling malagom o matanggap ng ating katawan. Mabilis at direkta ang epekto nito sa utak, pag-iisip at hindi naiipon sa dugo o naitatago sa katawan ng tao. Ngunit mabilis din itong lumabas sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi pagkatapos ng ilang oras na pag-inom o paggamit nito. Ang nicotine sa tabako naman, ito ay isang alkaloid na matatagpuan sa halamang tabako na tinatawag na Nicotiana tabacum. Ito ay pinangalan kay Jean-Nicot de Villemain, isang French ambassador sa Portugal na nakadiskubre ng halamang tabako noong 1560. Ang nikotina ay matatagpuan sa sigarilyo at iba pang produktong tabako.
Ito ay mahahalin tulad sa heroin at cocaine o iba pang mapanganib na droga sapagkat hahanap-hanapin na ng isang tao kapag nasubukan niya itong gamitin hanggang sa hindi na niya namamalayan ang pagkalulong sa bisyo ng paninigarilyo. Kapag pumasok ang nikotina sa utak, pinabago nito ang natural na pagproseso ng dopamine. Ang dopamine ay isang neurotransmitter na nagbibigay kaluguran o kasiyahan. Nagdudulot ng paglabas ng maraming dopamine ang pagpasok ng nikotina sa utak ng tao. Ang epekto ng nikotina ay tumatagal lamang ng ilang minuto kung kaya't kailangang magsindi pa ng isang sigarilyo para maipagpatuloy ang nararamdaman nilang kasiyahan hanggang sa mauwi na sa nicotine addiction. Samantala ang alcohol naman, ito ay isang inuming may ethanol. Napabibilang dito ang beer, alak, tuba, basi at lambanog. Madalas nagsisimulang uminom ng alkohol ang tao dahil sa tulak ng nakapaligid sa lipunan. Ang iba naman ay sinusubukang uminom upang panandaliang makalimutan ang mga problema. Sumusubok din ang ibang kabataan at matatanda upang madali silang mapabilang sa grupo o madali silang tanggapin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mula sa iyong learner's packet, ulit ating sagutan ang mga sumusunod na gawain. Panuto, sa iyong sagutang papel, lagyan ng check ang mga produktong maituturing na gateway drugs. Susunod na gawain, suriin ang mga produktong makikita sa larawan. Piliin ang mga produktong may sangkap na caffeine, tabako o alcohol. Pangkatin ang mga ito ayon sa sangkap na taglay at ilagay sa iyong sagutang papel. At sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ayusin ang mga letra sa loob ng panaklong upang makabuo ng salita ayon sa inilalarawan ng parirala o pangungusap